ang punto por punto at dito din kay Brother Romel, Brother Yesomar at Brother Romer mga kapatid. At I think nagla-live din sila. So ang ating topic ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na naipako at namatay si Jesus sa krus. So affirmative natin si Brother Jando ng Roman Catholic at negative naman si Brother James ng Islam mga kapatid. Setup ng debate, same lang to, 10 minutes, 10-7. At yung ating final conclusion, 5 minutes. At meron tayong Russia TV standard rules, yung 1 to 10 yan. At medyo bilisan natin. So ako nga pala ang inyong host mga kapatid, Russia TV, Russia Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at ako yung tatayong moderator, streamer at timer sa gabi na ito. Naka-live tayo mga kapatid sa ating YouTube channel at Facebook. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng patakaran dito? Yes, sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes bro. Sumasang-ayon po. Okay. So, before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala sa ating audience. Unahin natin ang ating affirmative. Okay, ako po si Jando Alabado. Ako ay former Seventh-day Adventist debater. At ngayon ay Katoliko at isa sa mga nangungunang host ng Punto por Punto. Okay, syempre yung ating negative din, pakilala ka kapatid. Yes, alhamdulillah at magandang gabi po sa inyong lahat at sa ating mga kapatirang mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muli po, ito po ang inyong lingkod, Mike Jen Santulanuto, na muli pong tatayo bilang negatibo po sa paksang patutunayan po nila na si Jesucristo ay naipako sa krus at namatay. So tututulan po natin ito mga kaibigan, no? So, ito po ay paalala lamang po, ito po ay lamang po, no? Isa lamang po itong pag-aaral o diskusyon na wala pong personalan dito. No? So, magandang gabi po sa lahat. Thank you, Brother Rasian. Okay, so simulan na natin ang ating debate mga kapatid at bibigyan ko ng unang 10 minutes yung ating affirmative. Brother Jando, sa iyong patutunayan. Your time start now, bro. Okay, thank you sa iyo, Brother Russia. So ngayong gabi ako ang papatunay at ang temang patutunayan ko na si Jesus ayon sa Biblia at mga referensya ay ipinako sa krus. Hindi kasama sa patunay ko ang Quran, sapagkat hindi naman kapanipaniwala ang Quran pagdating sa akin. Kaya maliban sa Biblia ay mga aklat na ng kasaysayan ang bubuklatin ko at hindi ang kanilang Quran dahil sa ang tema ko ay patutunayan ko ayon lamang sa Biblia at sa mga standard na referensya. Unang-una, sa Biblia ay may mga nakasulat na propesiya na kailangan matupad. Kaya nga ayon kay Kristo doon sa Mateo 5:17, sabi niya, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga yon, kundi upang tuparin. At yan ay kanyang ipinaliwanag sa Lucas 24:44. Sabi niya doon, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Sabihin, yung mga ginagawa ni Kristo is binabatay niya sa mga nakasulat patungkol sa kanya noon sa mga aklat ng propesiya. Aklat ng mga propesiya. Ngayon, maliwanag sa naturang talata na kailangan niyang tuparin ang mga nakasulat patungkol sa kanya sapagkat ito ang dahilan kung bakit siya naparito sa mundo. Ayon sa Hebreo 10:5-7,
Dahil dyan, nang si Kristo naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pangalay, pati mga handog at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Ano daw? Inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi na kasulatan tungkol sa akin. Therefore, nung si Kristo ay pumasok sa sanlibutan, bago pa siya pumasok at nagkatawang tao sa sanlibutan, may mga nakasulat ng propesiya na kanyang gaganapin. Aware na siya. Aware na siya kung ano ang mangyayari. Kaya never mangyari na tatakasan niya yon kasi bago siya pumasok sa mundo, alam na niya kung ano ang mga mangyayari sa kanya dahil may mga sinabi na ang mga propeta. Bago pa pumasok si Kristo sa mundo at ipinanganak bilang tao ay alam na niya ang mga propesiya patungkol sa kanya ng kanyang kailangan na ganapin bilang masunuring anak sa Ama. Kaya nga sa Hebreo 17 kanyang sinabi, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban. Sabihin, ang misyon niya sa mundo ay upang sundin ang kalooban ng kanyang Ama, hindi ang sariling kalooban niya. Okay? At ang kalooban ng Ama ay ibinahagi sa karamihan sa pamamagitan ng mga kasulatan at sa propesiya patungkol sa Kanya. Okay. Ito naman tayo sa topic naman na mga propesiya na mamamatay si Jesus. Ano naman ang mga propesiya patungkol sa kanya na kanyang tinupad kung saan ay nailalapat ang kanyang kamatayan? Unang-una, yung propesiyang nandoon sa Isaiah 53:3-4. Sinabi doon, hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang bumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa kanya. May propesiyang tumutukoy dito na hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Ito'y propesiya. Natupad ba ito kay Kristo? Yes. Ayon sa Matthew 18:16-17, nang gabing yon dinala kay Jesus ang maraming sinasapian ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman. So nangyayari sa kanyang mga sinasabi sa propesiya. Isaiah 53:5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. So mayroong propesiya na dahil sa ating kasalanan kaya siya nasugatan. Ang tanong, nangyari ba yan kay Kristo? Unang Pedro 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan. Nangyari nga. Upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. So talagang nangyari nga. Hindi pwede na may propesiya walang mangyayari. Ngayon, Isaiah 53:6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang nailigaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Natupad ba yan? Sabi sa unang Pedro 2:25, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon kayo ay nanunumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa.
Dito tayo sa Isaiah 53:7. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, pero korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Ngayon, natupad ba yan kay Kristo? Ito yung sinasabi dito sa Gawa 8:30-33. Kaya petakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaias. Inanong ni Felipe ang pinuno, naunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Sagot naman nito, paano ko maunawaan kung walang papaliwanag sa akin? At si Felipe ay nanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Siya ay tulad ng isang tupang dinadala sa katayan, tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang sino mang nakapagsasalaysay tungkol sa kanyang angkan, sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay. Ano daw? Kinitil nila ang kanyang buhay. Hindi pa naipapanganak si Kristo bilang tao, may propesiya na nakikitilin ng kanyang buhay. Kung hindi ito matutupad, lulot nito na nabula ang propeta si Isaias. Kung hindi ito mangyayari, kaya kailangan talaga mangyari. Whether you like it or not, kailangan talaga mangyari para hindi lumitaw na bula ang propeta, si propeta Isaias. Last 1 minute. Okay. At ito naman ito, 53:8-9. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. So natupad yan kay Kristo, siya ay namatay, and then ang kanyang kamatayan ay pagkapako sa krus. Wala ng dahilan. So ayon sa Biblia, napatunayan sa referensya, ako'y naubusan na ng oras, so mamaya ko na lang babasahin yung nasa referensya. Okay, thank you, Brother Rasha. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa 7 minutes sa pagtatanong. Brother James, 7 minutes, your time start now. Unang-una ginamit mo yung Mateo City 18, no? Walang babaguhin si Jesus sa kautusan, no? So, sinabi mo na kaya na ipako si Jesus dahil pinasanan yung mga kasalanan. So, kung walang babaguhin si Jesus sa kautusan, no? Tama ba ang nababasa natin sa Ezekiel Kapitulo 18, versikulo 20, na ang bawat kaluluwang nagkasala ay mamamatay sa sarili niyang kasalanan? Tama o mali? Objection, moderator, hindi ako naglatag ng Ezekiel 18:20. Okay, automatic next question yan. Hindi pa daw niya nilatag yan. Okay. Sorry, batal pwede. Tanong yan. Okay, sir. Wala po bang counter? Walang automatic next question yan, bro. Ayon sa ating rules, bro. Okay. Okay. Sabi mo kanina, si Jesus, ayon sa Isaias, no, siya ay mamamatay at hindi magrereklamo. So, hindi kumibo. So, bakit nasa Mateo 27:46, inagreklamo? Sino ang tama? Ikaw o yung Objection, moderator. Okay, time stop. Anong objection ng affirmative? Hindi ko pag ginagamit yung kanyang tinatanong sa akin. Pwede ba yung mga nagamit ko lang muna itanong niya sa akin? Okay, so again, tinatanggi niya na hindi pa daw niya ginamit yan. So dito kasi kahit nagsasabi ng totoo si Brother John or nagsisinungaling, yung automatic next question ko talaga yan. Brother James, proceed ka bro. Another question daw bro. Okay. Ngayon, no? Kasi tinatanggi mo talaga pag sinisitasan natin ng talata yan, no? So, yun bang pagpapako kay Jesus sa krus, yun ba ay kalooban ng Diyos? Yes or no? Yes, yun ay kalooban ng Diyos. Actually, sa binasa ko man lang ngayon, sa Isaiah 53:8-9,
nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay. Wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya'y pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. May mission siya na gaganapin. Next question. Next question. Okay, so ginamit mo nga ang Isaiah sa talatang 53, no? Na ang ibig mong ipaiwatig dyan ay pagtubos sa mga kasalanan. So, sino ang tama kay Isaiah at saka kay Ezekiel? Kapitulo 18, versikulo 20, na ang bawat kaluluwang nagkakasala ay mamamatay sa sarili niyang kasalanan. Objection, moderator. Hindi ko nga pa nga ginagamit ang Ezekiel. Okay, so again, tinatanggi niya ang hindi daw niya ginamit yan, bro. Automatic next question yan, bro. Sir Batal, itanong mo yan. Okay. Okay, kanina, sabi mo dahil sa inyong mga kasalanan, no? So, balik tayo doon sa kalooban ng Diyos, no? So, yun bang kalooban ng Diyos? Kalooban ba talaga ng Diyos na siya ay mamatay? Ayon sa Hebreo 5:7? Objection, moderator. Okay, objection ulit, time stop. Hindi ko ginamit ang Hebreo 5:7. Okay, automatic next question yan. Hindi pa daw niya ginamit yan. Okay. Sige. Okay. Okay, balik tayo doon sa Mateo 5:17-18 kasi nga puro ayaw. Ayaw talagang tumagot sa mga sitas, no? So, yun bang wala siyang babaguhin nga sa kautusan? So, nasa kautusan ba, Brother Tundo? Nasa kautusan ba na kailangan magbuwis ng isang tao, ibuwis ng isang tao ang kanyang buhay para lang matubos ang kasalanan ng iba? Yes, bro. Actually, binasa ko ngayon eh. Isaiah 53:8-9, nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala na sangkatauhan. Next question. Next question. Okay, so ginamit mo na naman ang Isaiah. So balik na naman tayo, no? Kasi nga, ikot-ikot tayo dyan eh. So sino ba ang tama? Kay Ezekiel 18:20. Kasi nga nasa Biblia lang tayo eh. Objection, moderator. Sino ang tama? Oh. Wait lang ba, bro? Okay, time stop muna. Objection sa ating affirmative, ano to? Pwede pag-request sa katapat ko na nasa first stand pa tayo, kaya wag niya muna akong tanungin sa mga hindi ko pa ginamit. Nasa first stand pa tayo eh. Okay, so again, ginagamit ni Brother Jando yung rules natin na doon lang magtanong sa inilatag. So automatic next question yan pag tinatanggi mo. Last 2 minutes. Okay. So, 2 minutes na lang, bro. So, ano na lang, bro, no? I-wave ko na lang yung 2 minutes. Wave na lang. Pagbibigyan natin yun, do. Okay, Kasi okay. ayaw tumanggap eh. Yun na lang natin. Okay, yan. so time stop. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. So dako tayo sa kanyang first stand mga kapatid. At by the way, shoutout muna sa ating nasa live kay Mertz Nyabes, nandyan din si Joyri, Alexander, si Jeng, si Noel Ramos, si Yam Montejo. Ayan. So, tuloy-tuloy lang tayo dito. Brother James, bilang negative, your time start now, bro. Okay. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Unang-una kasi dito mga kapatid, no? Ngayon ako maniniwala na si Brother Tundo talaga ay magulang talaga sa debate. No? Napakakunti lamang ng mga talata na kanyang inilatag para sa first round pa lang ay hindi siya masako. Unang-una mga kapatid kasi, ginamit kasi ng talata ang Mateo 5, versikulo 17-18 nang sinasabi ni Kristo dyan, huwag ninyong isipin ako'y naparito upang pawalang bisa ang kautusan at turo ng mga propeta, kundi ako'y naparito hindi pawalang bisa, kundi ito pa rin at ganapin. Mawala man ng langit
at lupa kahit isang udli, tudok man lamang ng kalititang bagay hindi mawala ng bisa. So anong ibig sabihin ng talata? Wala siyang babaguhin sa kautusan. O ngayon, ginamit niya yung Isaiah. Time stop muna, time stop. Time stop. Bro, James, gusto lang kitang i-remind bro na medyo maingay yung background mo bro. Meron kami nadidinig na TV or bata ba yan? I don't know. Pero naiintindihan naman yung boses mo bro ha. Gusto ko lang i-remind sa'yo na ganun yung nadidinig namin bro ha. So, proceed ka lang bro. Sige bro. Okay. Sige. Nasa tabi ko siya ng kalsada bro. Dumadaan yung mga kaya nga bro. Sige lang bro. Pero naiintindihan naman bro. Naiintindihan naman. Okay. So, ngayon no, tuloy tayo mga kapatid no. Ngayon nga mga kapatid no, ang Mateo 5:17-18, walang babaguhin sa kautusan. Ngayon, kung walang babaguhin sa kautusan, ayon kay Kristo. Tandaan niyo mga kapatid ha, ang ibinigay na sinasabi ni Kristo na hindi niya babaguhin at kanyang gaganapin ay ang Torah ni Moises. No? Ngayon, sa Biblia nila, ang tinuturo nilang Torah ni Moises dyan ay ang panguna dito ay ang Exodus, mga kapatid. Ngayon, sa Deuteronomy, Kapitulo 24, sa versikulo 16, anong sinabi? Hindi papatay ng magulang dahil sa kasalanan ng anak at hindi papatay ng anak dahil sa kasalanan ng magulang. So napakalinaw. So ginamit niya ang Isaiah sa talatang 53 na kailangan raw itong matupad, no? Hindi raw magrereklamo, hindi raw siya no? So pagtutubo sa kasalanan, kung mapapansin niyo mga kapatid, babalikan naman natin ang Mateo 5:17-18. Walang babaguhin si Jesus sa kautusan. Tandaan niyo si Ezekiel, bago pa na isugo si Ezekiel, lumipas na si Jesus. Ibig sabihin, ang Torah pa rin ang ipinangaral ni Ezekiel. So anong sabi sa Ezekiel? Sa Kapitulo 18:20, ang bawat kaluluwang nagkakasala ay mamamatay sa sarili nilang kasalanan. So ang pagtutubos, mga kapatid. Ngayon, kung mapapansin niyo mga kapatid, ang tinitindigan ni Brother Jundo ngayon na proposisyon ay patutunayan na ipako sa krus si Jesus at namatay. Ngunit hindi siguro na ni Brother Jundo, no, na si Jesus ay kinikilala rin ng Diyos. So papayag ba tayo mga kapatid kung ganito ang mababasa natin sa Galatia Kapitulo 3 versikulo 13? Si Kristo ay tinubos tayo dahil sa sumpa ng kautusan. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang taong ipinako sa krus. So isinumpa sa kautusan, so paano nga maisumpa si Jesus ng kautusan? Ang sabi nga niya sa Mateo 5:17-18, wala siyang babaguhin. Ibig sabihin, sumunod si Jesus Kristo kung ano ang kapayagan ng kautusan. O di ba? So papayag ba kayo na ang Kristo na kinikilala pa ninyong Diyos ay ipako sa krus bagamat isinumpa pala ito ng Diyos? Kung sino man ang ipako sa krus? Ngayon, kung mapapansin niyo mga kapatid, ito, bibigyan natin sila ng clue. Unang-una, itong Mateo 26:39, ito ang mga ano kasi dito, yung dadakpin na sana si Jesus, no? Si Jesus ay lumayo ng kaunti, nagpatira pa at nagsabi, Ama ko, kung maaari, layo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito, gayon may hindi ang kalooban ko ang mangyari kung hindi ang kalooban mo. So sabi ni Brother Jondo, kalooban raw ng Diyos. So basahin nga natin kung anong kalooban ng Diyos. Gamitin natin ang Hebreo Kapitulo 5 versikulo 7. Noong si Jesus ay nabubuhay dito sa lupa, siya ay lumuluhang dumadalang, nagsusumamot dumadalangin sa Diyos na may makapangyarihan na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan, at siya ay tininig dahil sa lubusan niyang pakumbaba. So saan ang pakumbaba? Saan mo yung lubusan niyang pakumbaba? Balikan mo yung Mateo Kapitulo 26:39 nang sinabi ni Jesus, ngayon may hindi ang kalooban ko ang mangyari kung hindi ang kalooban mo. So pakumbaba.
No? Ngayon, kung tatanggapin nga, kung kalooban nga ng Diyos na talagang maipako sa krus si Jesus, mga kapatid, no? Nararapat ba na itong Jesus na ipinakulo sa krus, Mateo Kapitulo 27, versikulo 46, na magrireklamo? Ili lama sa baktani. Sa ating wika, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? No? Nagpakumbaba na nga doon sa Mateo 26:29 na hindi ang kalooban mo, hindi ang kalooban ko mangyari, hindi ang kalooban mo. So, kung kalooban nga ng Diyos na talagang siya ay may pakasakrus at mamatay, so dapat hindi na siya magreklamo na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Common sense lang yan, mga kapatid. No? So pag dinagdagan pa natin yan, no? Lahat ba ng panalangin ni Jesucristo? O isa la, may hindi dinilig ng Diyos? Meron bang may katiting na hindi dinilig ng Diyos? Sa lahat ng kanyang panalangin? Wala, mga kapatid. Ayon pa rin sa kanilang Biblia. Okay. Talatang Juan Kapitulo 11, versikulo 42. Salamat, Ama. At alam kong palagi mong dinirinig ang ating mga panalangin. Kung palaging dinirinig ang kanyang mga panalangin, meron bang panalangin na hindi dinilig? Nang nanalangin naman si Jesus sa Mateo 26:39. So yan ay napakalino, mga kapatid, no? So pag dinagdagan pa natin, ang mga Pariseo ay naghahanap ng tanda mula sa langit. Bagamat sabi ni Jesus, walang maipakita na tanda sa kanila. No? Mateo 12, sa versikulo 40-42, mga kapatid. Walang maipakitang tanda sa kanila, sabi ni Jesus, maliban sa isang tanda na katulad ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung si Propeta Jonas ay 3 gabi at 3 araw, 3 gabi sa ilalim ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao 3 gabi at 3 araw at 3 gabi sa ilalim ng lupa. Ang tanong, si Propeta Jonas ba 3 araw, 3 gabi sa ilalim ng dambuhalang isda? Nang iluwa ba siya ng isda? Namatay? Kung di kayo namatay siya sa ilalim ng isda, nang iluwa, muling nabuhay? Hindi. Napakalino yan, mga kapatid, no? Ngayon, alam niyo ba, mga kapatid, no? Itong sinasangayunan ni Brother Jundo na pagpapapo at pagpatay kay Jesucristo, alam mo bang dito sa Quran, sa Surah An-Nisa, itong chapter 4, verse 157, mga kapatid, alam mo bang ito yung pangungutya ng mga Hudyo sa mga tagasunod ni Jesucristo? So pag sinangayunan mo yan, hindi para kang katulad ng mga Hudyo. No? Kasi nga, yung mga Hudyo, hindi nga nila tinatanggap si Jesucristo. Kaya nga, sa amin pong mga Muslim, tawang-tawa kami pag ang mga kapatiran ng mga Christianity ay nagpo-post ng Pray for Israel. Last 1 minute. Bakit? Hindi nga nila tinatanggap. Bakit? Kasi nga, ayon sa kanila, si Maria ay isang maruming babae, nakikiapid. Si Jesus ay isang anak sa labas, impostor na propeta. No po? So sasangayunan mo ba yung ganon? Hindi. At hindi karapat-dapat na pag nagtubos ang Diyos ng mga kasalanan ng tao o nagpatawad ay kailangan pang merong magsakripisyo sa kanyang mga sugo. Sapagat ang Diyos ay hindi pa man naisugo si Jesus, nagtutubos na po o nagpapatawad na ng kasalanan. No? Kaya dapat isa-isip po natin ito, mga kapatid, itong makaturoang ganito, no? Kasi nga, lahat ng pumapatay ng mga propeta ay hindi kahabag-habag sa Diyos. Anong sabi ni Jesucristo sa talata ng Mateo? O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at nang babato ng isinusugo sa kanila. O di ba? So sangayon ba? Sangayon ba si Jesus doon? Pumapatay ng mga propeta? Okay, thank you, Mr. Moderator. Okay, so dyan nagtatapos, mga kapatid, ang unang pahayag ng negative. Brother James ng Islam. At dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative sa negative. Brother John Do ng Roman Catholic Church. 7 minuto, bro. Your time start now. Unang tanong,
Sino ang nagsasalita sa ginamit mong Mateo 27:46? 27:46. Oh, sabi mo si Jesus. O yun ang paniniwala si Jesus. So ang problema dyan, bakit yung nasa 26:39, sabi ni Jesus, yun may hindi kalooban kong mangyari, kung hindi kalooban mo. Ibig sabihin, kung kalooban ng Diyos, na talagang siya ay mapatay at may pako sa krus, hindi siya magre-reklamo. Nakatulad ng ginawang naipako sa krus sa Mateo 27:46. Next question. Diba? 20 seconds. Okay. 20 seconds. Next question. Next question. Sigurado ka bro na si Jesus ang nagsasalita sa Mateo 27:46? Sigurado ka dyan? O yun ang sabi ng Biblia, si Jesus raw yun eh. Kasi nga, nung naipako niya sa krus, sumigaw siya ng malakas eh. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Oh. So, ang next kong tanong, paano mo nasisigurong si Jesus nga ang nagsabi doon sa Mateo 27:46? Kasi nga, ayon sa aral ninyo, si Jesus ay naipako sa krus. Oh. So, sino pa bang magsisigaw doon? Nagsasabi ngayon, pag sinabi mo na hindi nga si Jesus yun, hindi sumangayon ka. Hindi tama nga ang Islam doon, na hindi nga si Jesus yung naipako sa krus at ibang tao. Okay, next question. Dahil ginamit mo yan laban sa akin, nasaan si Jesus nang sabihin niya yan? Okay. Ayon sa Biblia, naipako sa krus. O, siya nga yan, no? O, ayon sa Biblia, naipako nga siya sa krus. So, ang problema nga doon, bakit nga nagreklamo? Ngayon sinabi nga niya sa 26:39 ng Mateo, dahil may hindi ang kalooban ko mangyari, hindi ang kalooban mo. Ngayon, ang question dyan. Kung si Jesus nga yung naipako, bakit siya nagreklamo? Next question. So, inaamin mo mismo sa talatang ginamit mo, Mateo 27:46, yan ay nangyari sa cross. Yes or no? Ayon nga sa sulat ni Mateo, ayon sa Biblia. Bagamat walang katiyakan, kasi nga mayroon din mga bersikulo ng Biblia na nagpapahiwatig na hindi nga siya ang naipako sa krus. Saang talata sa Biblia yung sinasabi mo hindi siya naipako sa cross? Marami. Unang-una dyan, ang Hebreo 5:7. Dinilig siya ng Diyos dahil sa lubusan ng pakumbaba. Diniligtas siya sa kamatayan. Oh. Next question. Mababasa ba sa Hebreo 5:7 na hindi siya naipako sa cross? Yes or no? Okay. Hindi nga nabasa, bagamat yung sinasabi roon, noong si Jesus ay nabubuhay rito sa lupa, siya ay lumuluhang nagtutumamo sa Diyos na makapangyarihan, na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At siya ay dinilig dahil sa lubusan ng pakumbaba. Oh, napakalinaw. Hindi nga Next question. So tinatanggap mo pala na sa Hebreo 5:7 walang mababasa doon na hindi siya pinako sa cross? Yes or no? Ayon sa inyong Biblia, hindi naman talaga literal, no? Letra por letra. Hindi talaga. Bagamat yung katangian, kailangan ng pangunawa dahil kung ang gagamitin lamang natin ay pang literal na kaisipan, talagang wala kang maunawaan sa mga bersikulo ng Biblia. Okay, dahil inamin mo na wala pala doon sa Hebreo 5:7 na hindi siya pinako sa cross, ulitin ko, inaamin mo ba na sa ginamit ng Mateo 27:46, yun ay nangyari sa cross? Yes or no? No, hindi ko inamin. Bakit? Huwag nang ilusot yung tactic na yan. Bakit? Sa pagkataaral ng Islam, si Jesus ay hindi naipako sa krus. Objection, moderator. Time stop po na. Objection ng ating affirmative, ano yan? Hindi ko tinatanong yung tungkol sa aral ng Islam kasi ang topic ko is patutunayan ayon sa Biblia at mga referensya. Hindi ko tinatanong yung tungkol sa aral ng Islam. Okay, so nag-object ka dahil dun sa paliwanag niya, no? Brother James, meron ka bang counter-objection dun? Okay, sasagutin ko na lang yung ano niya na diretsahan, Brother Ras. Okay. So ganito, Brother JD na dyan do. Doon kasi sa pagtatanong mo, sumagot naman siya doon sa yung sa categorical no kanina. Pero doon sa pagpapaliwanag bro, kahit pa para sa iyo ay mali ito, talagang tinatanggap ko yan lagi as a valid answer ha.
So Brother James, 20 seconds ulit bro. Gusto mo bang ipaulit ko yung tanong or okay ka na? Hindi, okay na bro. Okay, proceed So, ang bro, tanong 20 kasi niya- segundo ulit. Okay, ang tanong kasi niya, tinatanggap ko ba? Ngayon, di niya tinatanggap na sa aral ng Islam. Ngayon, sa aral ng Biblia. Ayon sa Biblia, Mateo 26:39, nagpapakita o nagpapahiwatig na hindi si Jesus yung naipako. Kasi kung si Jesus yan, hindi magreklamo yun. Next question. Next question. Nung sabihin ni Kristo ang Eli Eli lema sabachthani, nakapako na ba siya noon sa krus o hindi pa? Okay. Ayon sa Biblia, naipako raw siya eh. No, naipako raw. Bagamat yun ay sa aral ninyo, bagamat sa amin at sa pinapaywatig ng Biblia, ay hindi nga siya talaga yung naipako na yon. Kasi nga, sumasalungat nga siya eh. Sa Mateo 26:39, sumasalungat yung Mateo 27:46. Salungat ho. Next question. So ibig mong sabihin hindi si Kristo ang nagsalita, Eli Eli lema sabachthani. Ayon sa paniniwala namin at aming aral, hindi talaga. Bagamat kahit sa Biblia may makikita tayong mga katangian na hindi rin nga yan si Jesus yung naipako. Bagamat sa aral mo, si Jesus talaga yung naipako. Yun ang sa aral mo. Next question. Okay, next question. Kung hindi si Kristo ang nagsabi ng Eli Eli lema sabachthani, ayon sa Mateo 27:46, sino? Okay. Ayon rin naman sa ng Biblia, may sa talata ng gawa. Objection, moderator. Time stop muna. Objection natin, affirmative. Ang tanong ko ay sino? Pwede siya magbigay ng pangalan kasi ang tanong ko ay sino? Meron bang counter objection doon? Negative. Okay, sino? Sabi ni Brother Jundo, ayon kasi sa ano na yan, walang katiyatan nga, no? Kung Okay. sino yan. Okay, so ganito. So ganito. Sa rules ko kasi, yung mga tanong na sino, saan, so dapat naman talaga kung sino, pangalan yung ibibigay. However, meron din akong rule na pag sinabi niyang wala, tinatanggap ko pa din niya sa valid answer, ha? So, Brother James, proceed ka sa sagot mo, bro. 20 seconds, bro. Okay, ang tinatanong niya is yung literal talaga, no? Unang-una kasi, pag literal, abay maraming isasalungat sa mga aral mo, Brother Jundo. Kasi wala talagang mga literal, no? Na mga ano ninyo. Ngayon, doon sa kung sino, unang-una sa aral namin, merong ipinalit kay Jesus. Bagamat hindi namin kinikisyon sapagkat ang mismo nagsalita na ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi Next naman question. tayo magkapareho. Next question, ginamit mo ang Mateo 5:17. Mababasa ba sa Mateo 5:17 na si Jesus ay hindi ipinako sa krus? Yes or no? Yes, mababasa. Bakit? Sapagkat ang sinabi niya, wala siyang babaguhin sa kautusan. So kung wala siyang babaguhin sa kautusan, no, sa Old Testament, hindi maaaring akuin ng tao ang kasalanan ng iba. At yung taong ipinako sa krus, sinumpa ng Diyos. Next question. O di ba? Maraming Next question. mababasa yan. Next question. Okay, next question. Ayon sa Mateo 5:17, huwag niyong isipin na ako'y naparito upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moses at isinulat ng mga propeta. Time. 7 minutes time. Okay, so dyan Ubos na. nagtatapos ang ating first stage ng debate. At dako tayo sa rebuttal, mga kapatid. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Kay Rods, kay Jimwell. Sabi ni Rods, talo na, magbalik loob ka na sa Katoliko, bro James. Sabi naman ni Jimwell, nabugbog na yan ni Yesomar. Sabi naman ni Jeng sa topic pa lang talo na, kung hindi si Kristo pinako sa krus, sino pala yun? Shoutout din dito kay Felizardo Fer. Bakit ingat ng audio po? Yan, shoutout mga kapatid kay Jeng, kay Merch Niabes. Mas maganda ang gumastos sa pagpakabit ng kuryente dahil totoong may liwanag kaysa gumastos para sa lilin lang na walang silbi kahit ang Lord pa. Shoutout din kay Jerry Nanta. Okay, ito yung kanina, yung sa mga audio, no? So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at rebuttal, Brother Jando. Your time start now.
Okay, gaya ng sinabi ko kanina, ayon kay Kristo mismo sa Mateo 5:17, ako'y naparito hindi upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moises. Yung tinutukoy diyan, yung nakasulat patungkol sa kanya, hindi yun ang Torah. Wala namang sinasabi ang Torah patungkol sa kanya. Bakit? Yung sinasabi sa Mateo 5:17, pinaliwanag ni Kristo sa Lucas 24:44. Ang sabi niya, ito yung sinasabi ko sa inyo nung kasama pa ninyo ako, na kailangang matupad ang lahat ng mga nakasulat patungkol sa akin sa aklat ni Moises, sa sulat ng mga propeta at sa mga awit. So ibig sabihin, yung mga nakasulat patungkol sa kanya, yun na kanya tinutupad, hindi yun ang Torah. Wala namang binabanggit ang Torah patungkol sa kanya. Next. Ayon sa ginabi niya na yung yung Mateo 27:46, bakit daw sinabi ni Jesus yung Eli Eli lema sabachthani? Yun ay dahil tinutupad naman niya ang propesiyang sinasabi sa awit 22:1. Yun ay propesiya. Sabi doon sa Mateo 22:1, O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tinutulungan? Sabi niya, ito daw ay reklamo. Hindi ito reklamo. Ito ay propesiyang kailangan niyang ganapin. Kaya nga sinasabi doon sa doon sa aking binasa na sa Isaiah 53, siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay tulad ng isang tupang dinadala sa katayan, tulad ng isang kordero hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimi kahit kaunti man. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan, walang sinumang makapagsalaysay tungkol sa kanyang angkan, sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay. Sabi dito sa sa Awit 22:16, sabi dito, sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng mga pulutong ng mga manggagawa na masama, binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Sa verse 1, sinabi doon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sabi sa Isaiah 53, pinatay siya ng dahil sa ating kasalanan. Dala-dala niya ang kasalanan ng sangkatauhan. Ayun, sabihin niyang Eli, Eli, lema sabachthani, hindi yun dahil sa kanya, dahil hindi kailanman iiwan ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus. Bagkus, yung pagsabi niya yun ay kasalanan ng mga sangkatauhan na dala-dala niya nung siya ay nasa krus. Kaya nga, ayon tinanong ko si as reference na rin kasi ginagamit ko si ChatGPT as standard reference dahil hindi naman sa amin to, hindi rin sa inyo. Tinanong ko siya, si David ba ang tinutukoy sa awit 22:1, 16 at 18? Ang sagot dito ni ChatGPT, tinanong ko siya, hindi ito literal na nangyari kay David. Never nangyari kay David na sumigaw siya ng Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit? Ito ay isang panalangin may poetikong anyo, ngunit may propetikong kahulugan na natupad kay Hesukristo ayon sa pananaw ng mga Kristiyano. So, propesiya ang isinulat. Hindi kailanman sinigaw ni David yun. Yun ay propesiyang isinulat na mangyayari. At hindi literal na nangyari kay David. Yung sinasabi sa verse 16, binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Hindi literal na binutasan ng kamay at paa ni David. Gumamit siya ng poetikong wika para ilarawan ng matinding pagdurusa. Ngunit ito ay tinuturing na messianic prophecy na tupad kay Jesus sa krus ayon sa pananampalatayang Kristiyano. At take note, ang topic ko, patutunayan ko ayon sa Biblia at referensya. At siya negatibo. Kung tututulan mo yung stand ko, dapat Biblia ang gagamitin mo to disprove me. Hindi yung Quran. Wala akong pakialam sa Quran ninyo. Ano ka ba? Ha? Hindi may kasama sa ko eh. Sistan ko yung Quran ninyo eh. Next. Sa verse 18 naman, sabi to, hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan. Ang tanong, ito ba ay nangyari kay Jesus? Yes, nangyari ito kay Jesus. Ito ay nangyari kay Jesus ayon sa Juan 19:23-24. Sabi dito, nang si Jesus ay maipako na ng mga kawal, kinuha nila ang kanyang kasuutan at pinaghati-hati
sa 4 na bahagi. Kaya't nag-usap-usap ang mga kawal, huwag nating punitin ito. Magpalabunutan tayo para malaman kung kanino ito mapupunta. Sa gayon, natupad ang isinasaad na kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking kasuotan at para sa aking damit sila'y nagpalabunutan. Sa madaling salita, yung sinasabi sa awit 22:18 nangyari kay Jesus dahil yung kanyang damit pinaghati-hati. Sabi niya rito, hinapak nila ang aking mga kasuotan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ng aking kasuotan. Anong sinabi? Pinaghati-hatian nila ang aking kasuotan at para sa aking damit sila'y nagpalabunutan. So propesiya nga. Nung sabihin ni Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani, hindi reklamo yun, ano ka ba? Yun ay pagtupad sa propesiya. Palibasa kasi, iba na yung unawa mo dahil nag-Islam ka. Pero kami ang nakakaunawa ng aming Biblia, hindi kayo. Wala kayong karapatang ipaliwanag ang Biblia namin dahil hindi nyo nauunawaan. Pag ipinaliwanag nyo ang Biblia namin, misleading lahat ng mga reasoning ninyo. Kami ang mas nakakaalam, kami makapagpaliwanag. Halimbawa, Zacarias 12:10, ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ko ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon, kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat, ay tatangisan nila itong parang kaisang-isang anak o anak na panganay. Ito ay prophecy pa rin eh. Kanito natupad? Saan ito natupad? 1:19:33-37. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Subalit sinaksak ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus sa pamamagitan ng sibat at agad lumabas doon ng dugo at tubig. 37. At may bahagi pa rin ng kasulatan na nagsasabi, pagmamasdan nila ang kanilang sinaksak at sinibat. Therefore, yung propesiya sa Zacarias 12:10 nangyari sa Juan 19:33-37. Nangyari kay Jesus. Ngayon, bago pa mangyari na siya ay dakpin upang patayin, ay alam na ni Jesus ang mangyayari ito sa kanya. Kaya ipinapaalam na niya sa kanyang mga alagad. Therefore, hindi siya magtataka doon. Alam na niya eh. Pinapaalam nga niya eh. Ating basahin, Matthew 16:21. Sabi ni Jesus, mula noon pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punumpari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin. Ngunit sa 3 araw, ako'y muling mabubuhay. Sabi niya, ako'y papatayin. Hindi pa nangyari ang pagdakip. Kaya walang reason para sabihin niya na, Panginoon, huwag mo ngayang mamatay ako rito. Mangyari mamatay ako rito, kaya mali yung unawa niyo sa Hebreo 5:7. Kasi alam niyo mangyayari. Sinabi nga niya ako'y papatayin. Paano mangyayari yung kung tatakas siya? Isip naman. Paano mangyayari yun? Kung tatakas siya, iligtas mo ko ito, ilayo mo ko rito, sabi niya. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban mo. Ano ba ang kalooban ng Ama? Ba't siya napunta sa mundo para gumawa ng misyon? Ano yung misyon? Iligtas ng sangkatauhan. Sa pamamagitan ng Hebreo 12:14. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, nililigtas niya ang sangkatauhan. Propesiya yan ni Isaiah 53:8-9. Kailangan niyang tuparin. Kaya sinasabi niya, ako'y papatayin, ngunit sa 3 araw, ako'y muling mabubuhay. Ganon din ang sinabi niya sa Mateo 17:22-23, ang anak ng tao ay pagkakanulo. Alam niya, pagkakanulo siya ha? Wala pa ginagawa si Judas, alam na niya. At papatayin, ngunit siya'y muling bubuhayin sa 3 araw. Aware na si Kristo anong mangyayari sa kanya eh. Sa Lucas 18:32, siya'y ibibigay sa kamay ng mga hintil, kukutyain, hahamakin at duduraan. Siya'y hahagupitin at papatayin. Ngunit sa 3 araw ay muli siyang mabubuhay. So alam ni Jesus na siya ay papatayin talaga.
at siya ay ipinako nga sa krus ayon sa Mateo 27:35. Okay, so dako tayo sa second cross. Dito pwede nang itanong ang lahat. Brother James, 7 minutes. Your time start now. Okay. Brother Jondo, ang tanong ko na sa'yo ngayon, no? Pwede na itanong lahat, no? So, sabi mo, ang Torah, hindi nagtuturo ito patungkol kay Jesus. Tama o mali? Yes bro, walang sinasabi ang Torah patungkol kay Jesus bro. Yung Torah, yung nasa Exodo 20, walang sinabi tungkol kay Jesus bro. Next question. Okay. Si Isaias at si Propeta Moises, sinong nauna sa kanilang dalawa? Mas nauna si Moises pero hindi sila magkasalungat ni Propeta Isaias. Ang sinasabi mong Torah, binanggit mo kanina Exodo 20 yun. Ikaw ang nagbanggit, di ba? Exodo 20, lumabas sa bibig mo yung Exodus eh. Ibig sabihin, walang binanggit ang Exodus 20 patungkol kay Kristo. Kahit basahin mo yung buong Exodus 20. Next question. Okay. So, kung hindi mo kasalunga, so kung mas nauna pala si Jesus at si kumpara kay Isaias, so... Objection, moderator? The time stop mo na. Objection? Anong objection? Wala akong binanggit na nauna si Jesus kaysa kay Isaias. Ang binanggit ko nauna si Moises, hindi si Jesus. Okay, supremacy, Brother James. Okay, bro. Sorry, bro. Nagkamali lang ako. Magre-replace ka. Proceed, bro. Time resume. Okay, sabi mo, mas nauna si Moises kaysa kay Isaias. So, inamin mo ngayon na si Isaias, ang kanyang itinuturo ay Torah pa rin. At ang sagot, hindi yung Torah. Hindi Torah ang tinuturo ni Isaias kung alam mo lang kung ano ibig sabihin ng Torah. Ang aklat ni Isaias ay hindi Torah. Next question. Next question. So kung si Moises pinayagan ng Torah at ang si Jesus ay Injil, sabor naman kay David, no? Suhop naman kay Abraham. Ano ang ipinayag kay Moises kung hindi Torah? Ang ipinahayag kay Moises ayon sa Exodus 20, yun ang 10 utos. Yun ang Torah, yung 10 utos, no? Pero walang binabanggit ang 10 utos patungkol kay Jesus na kailangan niyan to pa rin. Next question. Next question. Okay. Sabi mo, walang binabanggit ang 10 utos, no? Okay. Babasa tayo mga kapatid. Sabi nga niya, wala raw So, dito tayo sa Gawa, Kapitulo 26, versikulo 22 hanggang 23. Sabi ni Pablo dyan, wala akong sinasabi kundi ang sinasabi ng mga propeta at ni Moises na kailangang magbata ng Kristo. Ang tanong, sino ang tama, Brother Jondo? Unang tanong dyan. Ikaw na nagsasabi na ang Torah hindi nagturo tungkol kay Jesus? O si Pablo na ayon sa Gawa ay nagturo nga si Moises patungkol kay Jesus? Objection, moderator? Time stop na, no? Objection. Pwede ba ipaklaro ko yung talata kung saan sinabi niya na sinabi daw ni Pablo daw na nagturo daw si nagturo daw yung Torah patungkol kay Jesus? Pwede bang pakiano yung talata? So, clarification to bro, pero depende sa kabila kung ika-clarify niya ha. Brother James, ika-clarify mo ba or doon ka pa din sa tanong mo? Ano yan, Bateo? Gawa? Ano yan, Gawa? Gawa 26, sa versikulo 22 hanggang 23. Gawa 26-22? Okay. Proceed ka sa sagot mo, bro Jando. Wait naman na, Brother Rasha. Taruin ko muna ito. Bro, ano kasi yan bro, whether you are ready or not, talagang 20 seconds yan bro. So proceed ka, Brother Jando, sa sagot. Okay, wala akong nabasa dito bro. Mas maganda kung i-specific mo yung specific verse na sinasabi dito ni Pablo na ang Torah ay tumutukoy kay Jesus. Next question. So next question ba tayo? Yes, Okay, go ahead bro. Next question bro. Okay, ganito sabi mo kasi kanina, ang Torah hindi tumukoy kay Jesus, no? Ni minsan, ibig sabihin si Moises. So paano ngayon ito? Nabasa natin sa Gawa
Kapitulo 26, versikulo 22 hanggang 23, na ang sinasabi dito, wala akong sinasabi kung hindi ang sinasabi ng mga propeta, subject at ni Moises, na kailangang magbata ng Kristo. Ang tanong, Brother Jondo, sino ang tama? Ikaw na nagsasabi na hindi nagtuko yung Torah kay Jesus? Oh, ang Biblia na nagsabi na tumukoy nga. Kasi nga si Moises, subject yun eh. Okay. Sinong tama? Ito ang sagot. Tama ang sinabi ko. De wala namang sinabi si Pablo sa Gawa 26:23 na ang 10 utos ay tumutukoy kay Jesus. Walang binanggit dito kaya tama yung sinabi ko. Next question. Next question. Okay, pangalawa dyan. Doon pa rin tayo. Kasi nga, naging subject si Moises. Wala akong sinasabi kung hindi ang sinasabi ng mga propeta at ni Moises. Subject si Moises. Saan sinabi ni Moises sa Old Testament na kailangan magbata ng Kristo? Moises. Meron wala? Objection, moderator. Time stop objection. Anong objection? Ang objection ko, hindi klaro yung kanyang premise sa kanyang tanong. Kasi sinabi niya, yung kanyang premise kasi, ang 10 Commandments daw ay nagsabi patungkol kay Jesus. Tapos yung follow-up niya hindi tumutugma sa premise niya. Pwede ipaklaro kung ano ibig sabihin niya rito? Okay, clarification yan pero depende yan kay Brother James kung doon pa din siya sa tanong niya. Bro James. Counter muna bro. Hindi to objection bro para i-counter bro ha. Wait lang bro James. Intindihin mo muna bro. Clarification to bro. Meron siyang gustong ipa-clarify sa iyo pero kung hindi mo i-clarify, doon ka pa din sa tanong mo ha. So, i-clarify mo ba yung gustong malaman ni Jando or hindi? Okay. I-clarify ko nga kasi nga Okay, proceed. Okay, hindi nga raw tumukoy ang Torah kay Jesus. Ngayon, ang subject kasi dyan sa Gawa 26:22-23, si Moises na sinabi dyan, at sinabi ni Moises na kailangan magbata ng Kristo. So ang tanong ko sa iyo, Brother Jondo, saan mo mababasa sa Old Testament na sinabi ni Moises na kailangan magbata ng Kristo? Okay. Yun na yung clarification mo, Brother Jando. Sasagutin mo ba ng 20 segundo, bro? Or 10 seconds? Or next question? 20 minutes na lang, Brother Russia. 20 minutes. 20 seconds, proceed, bro. Sang talata daw. 20 seconds pala. Ito, actually, 10 Commandments sabi mo kanina eh. Ikaw yung nagbanggit Exodo 20. Yung Exodo 20 talagang walang binabanggit patungkol kay Kristo yun. Next question. Next question. Okay. So ilang minuto, bro? 1 minute and 20 seconds. Okay. Okay. Kanina sabi mo, hindi nga si Jesus no yung tumisigaw doon sa Mateo 27:46. Ngayon, dahil yun ay tumutukoy lang sa mga kasalanan ng tao. So, ibabalik ko sa yung tanong, Brother Jundo. Kung hindi nga si Jesus yun, sino yun? Okay, ito. Para sa amin nga si Jesus. Pero sa iyo kasi ibang tao eh. Kaya ko tatanong. Ikaw ang nagsabi, hindi si Jesus yun. Diba? Una, kinaklaro kita sa iyo kanina. Si Jesus ba yun? Sabi mo, oo. Maya-maya konti, binawi mo. Kasi yung problema, wala sa akin eh. Next question. Next question. Okay, wave natin, brother. Wave natin. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng negative sa affirmative. So dako tayo sa ating negative rebuttal, Brother James ng Islam. Your time start now. Okay. Bismillah, no? Itong pinakamasaklap dito. Sabi nga ni Brother Jundo kanina, sila lamang daw ang may karapatan o nakakaunawa ng kanilang Biblia. So ang tanong diyan, nakakahigit ba kayo sa lahat ng mga nilalang? Yun ang tanong. Wala bang unawa yung ibang nagbabasa ng Biblia? Pangalawang tanong yun. So ibig sabihin, ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang talino. No? Kaya nga, kung sa pag-aaral pa lang, kahit elementary, merong first honor, merong ring second honor, third honor. Kasi hindi pantay-pantay, di ba?
So hindi mo maaaring itaas ang sarili mo na kayo lamang ang nakakaunawa niya. Ibig sabihin, wala bang karapatan ng ibang tao na makaunawa? Meron, sapagkat ang paglalang ng Diyos sa tao ay pantay-pantay. Okay? Ngayon, dito nakikita natin si Brother Jundo, no? Hindi naman sa pangano ito, no? Hindi ito sa pamimersonal, no? So, si Brother Jundo, wala pa yatang kaalaman tungkol doon sa mga ng mga propeta. Kasi nga, ganito Brother Jundo. Unang-una, si Moises, ipinayag sa kanya ang Torah. So ito, para malaman mo, lahat ng sumunod sa kanya ng mga propeta na nanggaling lamang sa 12 tribes of Israel, sa mga tribo na mga anak ni Jacob, lahat yan, ang tinuturo nilang mga batas ng Torah. Pagdating hanggang kay Jesus, siya ang kauli-uling sugo ng Israel, no? Torah pa rin ang kanyang kanyang ipinangaral. Ngayon, si Isaias, umamin ka nga. So tama naman, si Isaias, mas kauna si Moises. Ano ba yung ipangangaral ni Isaias kung hindi ang Torah ni Moises? Di ba? So magkaiba. Ito ngayon ang hindi pagkapantay ng sugo at propeta. Sapagkat ang propeta, in Tagalog, siya ay kahalili. Upang hindi mawala yung kautusan ng Diyos, kailangan mayroong propeta na magtataguyod nito, magpapatuloy ng aral na ito. Ngayon, sabi mo, wala sa 10 Commandments. Ano ba yung 10 Commandments? Hindi ba yung mga batas ng Torah ni Moises? Ngayon, ang sabi nga dito ni Paul, ayon sa Gawa, Kapitulo 26, versikulo 22 hanggang 23, wala akong sinasabi, sabi niya, kung hindi ang sinasabi ng lahat ng mga propeta at ni Moises. Ngayon, hindi ba nagpakalinaw na unawain ang pinaka-subject dyan ay si Moises? Tapos pag tinanong kita, saan sinabi ni Moises na kailangang magbata ng Kristo? Sabi mo, hindi naman sa 10 Commandments sinabi. Ano pala yung 10 Commandments? Hindi ba yung Torah? So dito, napakalinaw nga, Brother John Dono. Kaya nga sinasabi ko, medyo against na ako doon sa sinabi mo kanina, na kayo lang ang nakakaunawa ng Biblia. At yung iba, wala nang karapatang umunawa. So nga ganun, kung ano yung ituturo ninyo, kailangan tayo na ang paniwalaan ng mga tao. Kasi nga wala silang karapatang umunawa dito. No, mali. No? Kasi nga, sa totoo lang, no, ang talata kasi ng Isaiah, kung babalikan natin, Brother Jundo, ilan bang author niyan? 4 yata, hindi ako nagkakamali. Si Isaiah ba nagsulat niyan? Hindi yata, no? Ngayon, tingnan natin mga kapatid, no? Kung sa original kasi nitong wika, na Greek, hindi rin naman tumutukoy doon yung tinatawag na krus eh. Di ba? Walang krus na binabanggit doon, ang tinatawag na Stauros. Wala po. Kasi nga Stauros ay isang pulos, kung sabihin, ibig sabihin, nakatayo lamang isang pulo, hindi ito tumutukoy sa 2 piraso ng punong kahoy. Kaya nga doon sa kabilang verse, sinasabi, si Jesus na ibinitay sa punong kahoy. Sa inyo, ibinitay sa krus. So karapat dapat ba yan? Ayon sa Diyos, ayon din sa inyong Biblia. No? So hindi. Kasi nga, hindi sinasang-ayunan ng Diyos ayon sa inyong Biblia ang pagsambang ginagamit ng mga imahe o simbolo, pati na ng krus. Objection, moderator. Diba? Time stop. Objection ang affirmative. Ano yan? Nasa rule ba na na pwedeng lumabas at paksa? Hindi naman. Pero wait lang bro. May counter talaga yan. Ano yung iniisip mo na out of topic sa kanya? Kasi napunta na siya sa Stauros, sa Revolto. Hindi yata yun ang topic namin ngayon eh. Nagtaka lang ko, kaya nga tinatanong ko kung nasa rule ba na na bawal lumabas sa paksa. Okay, out of topic naman is not accepted. However, ako yung magde-decide kung ano yung pasok or hindi. Brother James, meron ka bang counter objection doon? Okay, ang ano ko kasi dito bro, unang-una nasa rebuttal tayo, no?
tinitanong kahit ano. Yun namang stand ko, hindi naman talaga nalalayo yun sa proposisyon. Kasi nga cross pa rin eh. Mm. Opo. Okay. Okay, so ganito muna. Usually kasi ako nagsasabi ako ng out of topic pag for example, nagtagal talaga si Brother James patungkol sa Rebulto in 2 minutes. So ganun yung kaugalian ko, Brother Janda. Pero pag nababanggit lang naman niya tapos bumabalik siya doon sa topic, pinapayagan ko pa yan kahit meron siyang banggitin na iba doon sa pinag-uusapan niyo ha. So Brother James, proceed ka muna bro. Okay. No, proceed tayo doon kasi nga cross pa rin eh. No? Ang binabanggit natin dito, kasi nga, sabi mo kanina, kayo lang dapat tumunawa ng Biblia. Kayo lang mayroong karapatan. So tingnan natin kung kayo lang ba may karapatan umunawa nito. Di ba? Ngayon, mismo nga dyan, no? Ito, nasa talata ng Deuteronomy Kapitulo 4, sa versikulo 15-19 hanggang sa unang Korinto 10-14, no? Inutusan ng Diyos ang Israelita na huwag gumamit ng anyo ng anumang tagisag ng kanilang pagsamba. At ang mga Kristiyano naman ay sinasabihang tumakas mula sa adulterya, no? Ngayon, pangalawa natin dyan, sa unang siglo kasi ng mga Kristiyano, Brother Jendo, hindi naman kasi ginagamit yung cross. Ibig sabihin, nag-stand ka rin ng cross, ibig sabihin, kayo lang pala nito nagko-convert nito. Kasi kung pag-aaral natin yung original language nito, no? Kung ano yung teksto talaga nito, walang cross doon na nasabi. No? Ibig sabihin, napupunta tayo sa walang katiyakan. Ito nga, ang sinasabi namin na wala talagang katiyakan ayon nga din sa Biblia. Kaya nga tumatayo kami, lumalaban ngayong mga Islam na patunayan na hindi na ipako sa krus si Jesus at hindi namatay ayon sa inyong Biblia kasi nga wala kang katiyakan eh. Kung gagamitin natin ang ating pag-iisip, ang ating talino. Di ba? Kasi nga una-una, papalpak na talaga. Doon lang talaga sa Mateo 26:39, gayon may hindi ang kalooban pang mangyari kung hindi ang kalooban mo. No? Kung ako ba, sinuko ko ang aking sarili sa Diyos. Kung kunin niya ang buhay ko ngayon, siyempre, hindi na ako magre-reklamo, kalooban niya yun eh. So paano ngayon yan? Kung tatanggapin nga ni Jesus, bakit ka nagreklamo yung ipinako sa krus? Kung si Jesus nga yung naipako. So lumilitaw na tama ang Islam dyan. Na hindi nga si Jesus ang naipako, doon naman sa question mo kung sino, sa Quran kasi Brother Jundo, hindi talaga binabanggit na ayon ng Quran kung sino pa yung tao na kawangis ni Jesus ayon sa chapter 4, 157 ng Quran. Bakit namin hindi nahanap kung sinong tao ito? Sapagkat ang Quran ay salita ito ng Diyos, ng Allah, 100%. Kami kasi mga Muslim, kaya kami tinatawag na Muslim, isinuko namin ang aming sarili ng buong puso at ng buong kaluluwa na ang ibig sabihin ay hindi namin questionin kung ano yung ipinayag ng Allah. Sasangayon na namin sapagkat siya ang lumalang sa amin. Kasi nga, pag question mo yung Diyos mo, sulilita na mas magaling ka pa kaysa doon sa lumalang sa iyo. Di ba? Ngayon, kung sa mga panalangin ni Jesus, ayon sa Juan, Kapitulo 11, versikulo 40 hanggang 42, na ang lahat, salamat Ama, alam kong lahat ng panalangin ko ay lagi mong dinirinig. Lagi mong dinirinig. Kung lagi-lagi, meron bang kung sabi sa pa, nabay ni Sibat, nga kuan. No, wala. Ibig sabihin, lahat ng panalangin ni Jesus ay dininig ng Diyos at ang kasagutan niyan, Brother Jondo, isitas mo yung Hebreo 5:7. Kasi nga napakalinaw na hindi namatay si Jesus, bagamat hindi nga lang sinabi dyan na siya ay naipako na krus. Bagamat yung katangian, kailangan natin yung pangunawa ng malalim. Bakit? Anong sinabi sa Hebreo 5:7? Noong si Jesus ay nabubuhay dito sa lupa, siya ay lumuluhang nagsusumamo sa Diyos na makapangyarihan, na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan, at siya ay dinilig dahil sa lubusan ng pakumbaba. So ikonekta mo yung Mateo 26, versikulo 39. Nanalangin si Jesus, Ama, kung maaari, layo mo sa akin ang saro ng paghihirap ng ito. So ikonekta mo doon sa Hebreo. So makukuha mo dyan yung mga katangian.
pag meron pang lumagpas doon na nagsasabi na ipako sa cross, pag-aralan mo. Kung hindi ba doon sasalungat sa ibang bersikulo, sang-ayunan mo. Pero pag sumalungat ito, huwag mong sang-ayunan dahil talagang maliligaw ka. So kailangan mong maghanap na yung talagang pinakatumpak kung ano talaga. At walang pinakatumpak na nagpahayag nito kung ano talaga ang tunay nangyari kay Propeta Isa alayhi salam kung hindi ang Quran lamang. Chapter 4, 156 hanggang 58. Itinaas siya ng Allah sa katawan at sa kaluluwa. In Ali Imran chapter 3 verse 55, sinabi diyan, itataas kita sinabi ng Allah sa aking piling at dadalisain sa mga maling paratang. Ano yung mga maling paratang? Yun ang reliyon ni Jesus. Ano yung mga paratang? Sinasabi si Jesus sa isang Kristiyano, si Jesus sa isang etc. So yun ang kanyang reliyon. Time. Sa mga maling paratang. Time. Okay, so dyan nagtatapos ang ating rebuttal ng negative. Dako tayo sa 7 minutes sa pagtatanong ni Brother Jando. Your time start now. Okay, sabi mo sa Hebreo 5:7, hindi siya ipinako sa cross. Mababasa ba sa Hebreo 5:7 na hindi siya pinako sa cross o hindi mababasa? Okay. Both muna, Brother Jundo, no? Kasi nga, yung... Objection, moderator. Time stop. Objection natin, affirmative. Anong objection? Categorical yung tanong ko. Ang tanong ko sa kanya, mababasa ba sa Hebreo 5:7 na si Jesus ay hindi pinako sa cross o hindi mababasa? Brother James, Counter-objection, Mr. Moderator. counter-objection. Proceed. Nasa rules po ba, Mr. Moderator, na hindi tayo pwede sumagot ng both? Pwede kayong sumagot ng both. Ibig sabihin, for example, sa tanong mababasa at doon sa hindi mababasa. So, pinapayagan ko yung masagot. So, bro, James, paliwanag 20 seconds yung both na sagot mo. Okay, bakit ko sinagot ng both yung categorical question? Kasi yung ginagawa ni Brother Jundo, pang-iipit eh. Magamat tinalis niya doon yung unawa. Di ba? So hindi kasi lulusot sa akin yan, Brother Jundo. Alam kong magulang ka sa debate, araw-araw mong ginagawa yan, pero hindi mo sa akin yan. Kaya both ang sagot ko. Next question. Sabi mo, boss, so bakit sa Mateo 27:35 sinasabi ipinako nila si Jesus sa cross? Okay, bakit raw? Yun nga ang sinabi ko sa iyo kanina, kailangan pag-aralan mo ng mabuti. Kasi nga, kung ang isang bersikulo ay sinasalungat na isang bersikulo, ilagay mo sa isipan mo na ito ay walang katiyakan, na hindi mo pwedeng panghawakan kasi nga wala nang katiyakan. Di ba? Next question. Next question. Sa Marcos 15:24, ano ang mababasa? Si Jesus ay pinako sa cross o hindi siya pinako sa cross? Okay, both pa rin. Bakit? Both pa rin, no? Bakit? Objection, moderator. Ulitin ko na naman. Another objection. Time stop mo na. Affirmative. Anong objection? Ang objection ko sa kanya, ano ang mababasa sa Marcos 15:24? Hindi siya pwede sumagot ng both dito. Okay. Ano ang mababasa sa Marcos 15:24? Ipinako nila sa krus si Jesus o hindi nila ipinako sa krus si Jesus? Okay, negative. Meron ka ba counter-objection doon? Yes, bro. So may categorical question din naman yung tanong niya. So may karapatan din naman akong sumagot ng both. Okay. So again, sa question na ito, ang sinasagot ng ating negative ay both. Ito ay yung pagpipilian mo, Brother Jando. Dalawa yung sagot niya, yung dalawa. So proceed lang 20 seconds, Brother James. Okay, bakit ko hindi sinasagot yun? Categorical niya. Kasi nga, ulitin ko yung paliwanag ko kanina, Brother Jundo, pag nabasa mo sa isang talata na literally na ipako, pero ang problema, yung sa kabila naman, nagpapaywating na din ipako, ibig sabihin, huwag mo Next question. Next question. Marcos 15:24. Ipinako nila sa krus si Jesus. Ano ang narinig mo na binasa ko? Okay, ipinako nga nila sa krus si Jesus, pero ang problema, sinasalungat na ibang talata. Yun nga ang problema, Brother Jundo. So isang talata lang ba? So kailangan buong Biblia talaga sumasang-ayon doon sa stand mo na patutunan mo na ipako at namatay sa krus si Jesus.
Ang problema dyan, hindi lahat ng talata sa New Testament ay sumasangayon. Bagamat Next question. sinasalungat pa rin yung isang Next question na. Next question, Lucas 23:33. Ipinako nila sa krus si Jesus. Ano ang narinig mo na binasa ko? Okay. Ano ang narinig ko? Sinabi mo na ipinako na sa cross. Ayoko narinig yun. Okay? Ngayon, ang tanong, si Lucas ba nakasaksi ba talaga kay Jesus? Hindi. Nangalakal si Lucas. Basahin ko. Next question. Next question, Mateo 27:35. Witness na talaga ito, Mateo. Sabi ni Mateo, ipinako nila si Jesus sa cross. Ano yung narinig mo na binasa ko? Okay, binasa mo, narinig ko sa'yo, sinabi mo, ipinako na sa cross. Ang tanong, kailan Objection, na moderator. isulat sa'yo? Objection, moderator. Time stop mo na. Affirmative, ano yung objection mo? Ako ang nagtatanong, hindi siya. Okay. Negative, meron ka bang counter objection doon? Okay, pa-counter, hindi ko naman po sinabi na, hindi naman po ako nagtatanong sa kanya, pero ang sabi ko, ang tanong, yun ay ano ko lamang sa aking sarili. Pero hindi ko naman, ako nagtatanong sa kanya. Okay na. Sige. So ganito, magde-decide muna ako yung salitang ang tanong. Kasama yun sa sagot niya, bro. Hindi yun parang patanong sa'yo. So, Brother James, proceed ka sa sagot mo ulit. Okay, yun nga, no? Nabasa nga ni mula nga kay John, binasa nga niya, ipakuro sa cross. Pero yun nga ang tanong doon. Si Mateo raw, saksi. Pero kailan nga ba naisulat yung ebanghelyo ni Mateo? Time of Jesus ba? Hindi. Doon ka pumalpas. Next question. Next question. Sino ang tinutukoy ni Propeta Isaias sa kanyang isinulat sa Isaiah 53, 1-9? Okay. Wala pa rin katiyakan. Bakit? Wala rin namang pangalan na binanggit siya. Katulad ng ginagawa mo na gusto mo maging literal. No? So, walang letra por letra na binanggit si Propeta Isaias kung sino yung binugbog at pinahirapan. Next question. Itong Isaiah 53, 3-4, tinatanggap mo ba na may katuparan ito? Yes or no? Walang katuparan. Hindi ko tinatanggap. Bakit? Hindi nga sumasangayon yung mga talata doon sa 4 na ebanghelyo eh. Kahit ngayong 4 na ebanghelyo, hindi nga nagkakasundo-sundo. So, walang katuparan ngayon. Hindi malinaw. Next question. At dahil walang katuparan pala ang propesiya ni Isaiah, sang-ayon ka ba na si Propeta Isaiah sa isang bulaang propeta? Si Isaiah sa Biblia, sumasangayon ako na isang bulaang propeta. Kung siya nga ang nagsabi niyan, bagamat sa akin, si Propeta Isaiah sa isang matuwid na propeta. Dahil nga ang Isaiah, hindi naman talaga si Isaiah ang nagsulat. Next question. Maliban sa Quran, meron ka bang ibang batayan sa history na walang Jesus na pinako sa cross? Yes or no? Yes, marami. Sa mga tafsir ni Abul Ala Maududi, Ibn Kathir, Yusuf Ali, napakarami niyan sila. Nagtafsir. Ano yung tinafsir nila? Chapter 4, verse 157, 56, 156 hanggang 58 yan, no? And Ali Imran, chapter 3, verse 55. Next question. Maliban sa aklat ng Islam, meron ka bang ibang aklat sa history na nagsasabing si Jesus ay hindi pinako sa krus? Okay. Yes, meron. Sapagkat yun ay ginawa nilang apocryphal na dapat sana nasa loob ng Biblia na si Barnabas. Bakit napasok dyan si Lucas? Dapat nga yung mga ebanghelyo ni Barnabas at Matias ang nasa Biblia. Bakit si Lucas at si Marcos napunta? Nalagay dyan. Next question. Saan nababasa na ang Gospel of Barnabas sa isang standard history? Okay. Ang Gospel of Barnabas, bakit? Itinago. Objection, moderator. Time stop mo na. Negative ha. Objection sa affirmative. Ano to? Kanina kasi, maliban sa aklat ng Islam, meron ka ba mabasa sa history? Sa history. Wala akong binanggit na apokripa, no? Kasi hindi man history yun eh. Meron ko basa sa history na si Jesus hindi pinako sa cross, binigay niya apokripa, the Gospel of Barnabas. So tanong ko sa kanya ngayon,
saan nababasa na ang Gospel of Barnabas ay isang standard history. Ibigay niya, moderator, yung referensya niya na yung Gospel of Barnabas is isang standard history. Okay, so saan naghahanap ka ng something? Yes, naghahanap ako ng referensya, moderator. Okay na. So, dito, negative, meron ka bang counter objection? Okay, wala na, hindi na ako mag-counter objection. Okay, hahatol mo na ako. Oo. So, ayon sa ating rules, kung ano yung tanong, yun naman yung sasagutin. Ngayon, doon sa salitang saan, naghahanap si Brother Jando ng something na maibibigay mo, Brother James. At pwede namang mag-object si Brother Jando pag wala talagang naibigay. Within 20 seconds yan. So, Brother James, saan daw, bro? Okay, doon na lang ako sa, pwede, next question na lang. Next question. Next question. Hindi ako mag-next question. Gusto ko ipasagot sa kanya yon. Anong referensya ang ginamit niya para patunayan na ang Gospel of Barnabas ay standard history? Okay. Sagot. Okay. Standard kasi yan kasi nga nasa Codex Sinaiticus yan, 400 years na sulat. Objection, moderator. Time stop. Okay. Objection, affirmative, ano yan? Ang hinanap ko referensya na nagsasabing ang Gospel of Barnabas ay standard history. Okay, so ibigay niyo yung pangalan ng referensya, anong pahina, sinong author, ibigay niya yun. Okay, so naghahanap ka ng something, bro. Brother James, meron ka bang counter objection? Okay, proceed, ang counter ko dito, bro. Okay, unang-una, sapat na po sa amin ang Quran at sapat na rin sa amin yung mga top tier ng mga eskola. Tulad nila Okay. Abulala Maududi. Okay. Yung mga history na para sa tao lamang, hindi ko po pinagbabatayan yan, bro. Okay, so ganito, hahatol mo na ako. Ayon din sa sagot mo, Brother James, tinatanggap ko yun as a valid answer yung nabanggit mong Sinaiticus, kahit pa para kay Brother Jando mali yun or tama yun. So, proceed ka muna, Bro James, sa yung sagot, bro. 20 seconds. Okay. Alam mo kasi, yung mga history na tinatawag, sa labas, Brother Jando, hindi ko pinagbabatayan yan kasi katangisip lamang ng tao yung karamihan dyan. Sapat na sa amin ang Quran na tinatapsir ng aming mga scholar. Hindi ko kailangan yung mga referensya. Next question. Next question. Saan mababasa na ang Gospel of Barnabas ay bahagi ng Codex Sinaiticus? Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second part ng ating debate at tako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother James ng Islam, pero bago yan, shoutout muna kay Wilwin Abad Kabantog. Napaka-simpleng sumagot si Islam, relax na relax pero puro denial. Sabi naman ni Cloud Batalya, Barnabas is a Gnostic book. Most scholar date the Gospel of Barnabas 14th to 16th century. Napakatagal po. Shoutout din kay Loveniel Soto, nakakahiya ang Muslim na to sa ibang mga Muslim na debater. Shoutout din kay Pastor Joven Patilla, hindi paksa kung kailan na isulat ang Bible, segue yan. Shoutout din kay Wilwin Abad Kabantog, 11 Commandments, wag kang aamin kahit huli na. Shoutout din mga kapatid dito kay Darling May, si Bunga. Moderator, pakisaway naman yan kasi out of topic na siya. Shoutout din mga kapatid kay Nel YouTube, lasing na ata ka-debate mong Muslim, di niya alam ang 10 utos sa Torah. Shoutout din mga kapatid kay Rod Solar, di mo magiba ang stand ni Brother Jando. At tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Brother James, 5 minutes sa yung final conclusion. Bilang negatibo na si Jesus ay patutunayan na ipako at namatay si Jesus sa krus. Your time start now. Okay, unang-una sa mga mga viewers natin, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong mga comments. Okay. So ngayon, kita niyo si Brother Jundo, hindi na nga umubra doon sa mga talata ng Biblia. Lumalabas na siya sa mga history. Alam mo kasi, Brother Jundo, ako bilang defender ng Islam, hindi ako mahilig bumabase sa sulat-sulat lamang ng tao, katangisip ng tao. Kasi nga kung susundin ko yung kaugalian mo na mahilig ka mga history ng mga profesor,
Alam mo ba yung The Catholic Encyclopedia ninyo? Itinatago niyan, di ba? Yung nasa ha? Bakit? Ano bang sinabi diyan sa The Catholic Encyclopedia ninyo? Yan, mga istorya, di ba? Ano dyan? The actual date of birth of Lord is unknown. O, di ba? So, nag-December 25 ka. Hindi mo pala alam kung ano ang katiyagan na kapanganakan eh. So, pag binasa natin yung history, ano ba yung kinuha? Yung ng Sun God, di ba? Tinanggap lamang ito ng Kaya hindi ako naniniwala at hindi rin ako satisfied sa mga history. Kasi doon lamang ako satisfied sa Quran. Pag meron kaming mga scholar, Brother Jondo, na nagsasaksir, babalik pa rin ako sa Quran kasi yun ang originality talaga namin na pinaniniwalaan. No? Ngayon, bakit ko nga ba inaano si Barnabas? Gayong tinawag itong apocryphal. Noong unang-una, sa talata ng gawa, noong namatay na si Judas, sinabi ng mga disipulo dyan na natira, kailangan nating maghanap ng kapalit ni Judas sa kanyang tungkulin, baka kunin pa ito ng iba. Pero ang kailangan, yung taong nakasama natin sa mahabang panahon. So sino bang nakasama niya sa mahabang panahon? Eh di si Barnabas lang at si Matias. So nagpalabunutan, di si Matias nga ang pumasok. So hindi ba dapat yung nasa New Testament, ang apat na ebanghelyo, dapat kay Barnabas at kay Matias yan eh. So bakit napasok yan si Lucas at si Marcos? Hindi naman sila nakita ng personal ni Jesus at hindi lang kasama. Di ba? So kaya nga ginawang apocryphal nga yung Barnabas kasi nga never talaga nagpapayag yung the book of Barnabas na si Jesus ay naipako sa krus. Kaya nga inilabas yan eh. Di ba? At upang sa ngayunan ninyo, yung pangungutya ng mga Hudyo, inilabas nyo nga yan, hindi natin alam kung yan ba itinago at naukay ng mga arkeologo at naisulat na naman. At ngayon, nakabukingan na. Di ba? Kaya tinatawag na lang na apocryphal para hindi mapagbatayan. Last 2 minutes. Ang problema, si Barnabas, nakasama niya So ngayon mga kapatid, wala talagang maibibigay talaga mga kapatid na tamang umalinaw talaga na si Jesus ay naipako sa krus. Bakit? Kasi nga, yung mga talata ng Biblia, hindi na nagkakasundo eh. Huwag natin panghawakan kung ni isang bersikulo sumasalungat doon sa mas maraming bersikulo. Bakit mo panghawakan yan? Ngayon, ang gagawin niya, pang-iipit na lang kasi gusto niya litra por litra doon sa Hebreo 5:7. Malinaw naman talaga, walang naikuno doon eh. Naisulat doon na si Jesus ay hindi na ipako sa krus. Di ba, malinaw na pang-iipit yan? Para lang para lang sabihin manalo ka? Magamat iiwan mo yung katotohanan? Hindi ako gano'n na debater, Brother Jundo. Hindi ko kinakailangan na yung papuri ng ibang tao at palakpak. Ang kailangan ko yung katotohanan na ipinapahayag ng mga banal na kasulatan. At yun ang kailangan kong ilabas at marinig ng mga tao upang ako ay makapagbigay naman ng aral sa karamihan. Hindi ko kailangan ng papuri. No? Yung gusto mo kasi, gusto mo mangipit para lang naman sabihin ng mga tao, nanalo ka. Ngayon, pag nanalo ka, bakit na kukumbins mo ba ang buong sanlibutan na umalit sa inyo? Hindi naman kasi lahat ng tao, katulad din naman ang pag-unawa mo, hindi ganoon. No? So ibahin mo ko sa ibang mga debater. Kasi nga, kung ipitan, ang gagawin natin, marunong din naman ako yan, kaya lang ikakaya ako sarili ko mismo eh. No, mananalo lang ako para lang maipit. Alam naman natin na wala tayong letra por letra doon. Bagamat kailangan natin gamitan yon ng tamang pangunawa. So doon tayo sa tamang pangunawa para makatulong naman tayo sa iba na naghahanap pa rin ng katotohanan. Yun ang hangarin ko bilang dependent ng Islam at hindi ko hangarin na palakpakan ako dito sa comment section at purihin ako. Wala akong makukuha dyan, Brother Dundo. Sapagkat ang hinahanap ko ay yung kagalakan po ng lumalang sa akin. At maraming salamat. Magandang gabi. Back to you, Mr. Moderator. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative. At syempre, dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na naipako at namatay si Jesus sa krus. Brother Jando ng Catholic, your time start now. Okay, thank you sa inyo lahat. Actually, nagustuhan ko yung niya, yung style niya. Puro siya denial. Alam nyo na
babasa siya, isang talata lang binagbabatayan niya, Hebreo 5:7, yun lang. Pero ang daming talatang binabasa ko, si Jesus ay pinako sa cross. Lahat yun nininay niya dahil lamang sa isang talata. Tapos binanggit niya yung the Gospel of Barnabas. The Gospel of Barnabas, bahagi daw ng Codex Sinaiticus. Kailan mo lumitaw yung Gospel of Barnabas? According to Western scholarship, it is a 14th century forgery. Alam niyo ba yung forgery? Forgery, ibig sabihin ng forgery, kasinungalingan, peking dokumento. 14th century lang pala yan. Ang Codex Sinaiticus, 4th century. Paano nangyari na yan ay galing sa Codex Sinaiticus? Ano ba naman? Tanungin natin si ChatGPT ChatGPT, totoo ba sinasabi nitong Muslim, nitong kausap ko ngayon, na ang Gospel of Barnabas daw ay galing daw sa Codex Sinaiticus? Well, ito, tanungin natin si ChatGPT, ano sabi ChatGPT dito, ang Gospel of Barnabas ba ay bahagi ng Codex Sinaiticus? Ang sagot, hindi. Ang Gospel of Barnabas ay hindi bahagi ng Codex Sinaiticus. Paliwanag. Ang Codex Sinaiticus ay isang sinaunang manuskrito ng Biblia na kinopya noong ika-4 na siglo. Ito ay isa sa pinakamatanda at pinakakumpletong kopya ng Biblia sa Grego. Yung bang Gospel of Barnabas, Grego? Ano ba naman yun? Konklusyon, ang Gospel of Barnabas ay hindi kabilang sa Codex Sinaiticus at wala rin patunay na ito ay bahagi ng unang siglo o orihinal na Kristyanismo. Kung may gusto kang, sabi ni ChatGPT, ibig sabihin, hindi bahagi, itong ating kausap na Muslim nagsinungaling. Dahil wala naman pala, wala bahagi. But sinasabi niya bahagi daw. Pangalawa, binanggit niya yung kanina, yung Eli Lima sa Baktani. Ito yung maganda dito Ang tema ko, patutunayan ko ayon sa Biblia at referensya na si Jesus ay ipinako sa cross. Ang pagtutol niya, Quran, hindi pwede. Negative siya sa tema ko. Ano ba ang tema ko? Yun sa Biblia at referensya. Kailangan tutulan niya yung tema ko gamit ang Biblia at referensya. Nagreklamo siya. Ba't ako napunta sa history? Ano ba yung referensya? Ano ba naman to? Ano yung referensya? Di ba referensya? Meron ka bang referensya na yung Gospel of Barnabas is standard history? Wala. Bakit? It is a Muslim gospel. A 14th century, baka sabihin nyo nagsisinungaling ako. Basahin natin ito sinasabi dito about sa the Gospel of Barnabas. Ano sabi dito? The Gospel of Barnabas is an apocryphal gospel. That is, it is a life of Jesus purportedly written by a first-hand observer that is at variance with the pictures presented in the Bible. However, it is unique among apocrypha in that it is a Muslim gospel. It is a Muslim gospel. Gagamit ka ng Gospel of Barnabas. Sabi mo? Sabi ko, maliban sa aklat ng Muslim, meron ka bang alam na ibang standard reference na basa na si Jesus ay hindi pinako sa cross? Actually, wala. Alam mo kung bakit? Bukod tanging kayo ang nagsabi niya Ultimo Jewish historian na si Josephus. Sinasabi ng Jewish historian si Josephus na si Jesus ay pinako nga sa cross. Just 1 minute. Etong sabi ni Josephus, sabi ni Josephus sa kanyang aklat na sabi niya rito, na Antiquities of the Jews, sabi niya, now there was about this time Christ, that the suggestion of the principal men among us had condemned him to the cross. Pati yung atheist si Bert Ehrman, Jesus of Nazareth was crucified by order of the Roman governor. Atheist, alam. Historian, alam. Jewish historian, alam. Pati ba naman si Tacitus na Roman historian, alam. Biblia, alam. Marami kaming sources. Ikaw, aklat lang ng Islam. Mahina. Aklat. Muslim ka. Ang referensya mo, aklat lang ng Islam. Mahina. Hindi mo binigamitin sa akin. Hindi ako naniniwala dyan Dapat kontra ka sa topic ko. Kung ano yung batayan ko, doon mo sisirain. Hindi ka gagawa ng sarili mong butas. Troman pala sa yung ginawa mo kanina. Kaya hindi niya nagiba yung stand ko. Kasi dami kong binasa. Sa kanya, yung batayan niya isa lang, Hebreo 5:7. Yung Bible scholar, walang sinasabi na meaning daw doon, hindi siya pinatay.
Thank you. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between Roman Catholic and Islam, mga kapatid, sa katauhan ni Brother Jando and Brother James. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa lahat ng nanood sa live kung saan man ito nila nakita, no? At sa magre-review pa nito. Unahin natin si Brother Jando, bro. Okay, maraming salamat at nakita naman ninyo ang pinagkaiba sa aming katwiran. Iba kasi yung may sagot sa dinaya lang puro. Yeah, thank you at maraming salamat sa mga nanood dyan na may matutunan kayo. Yung sa mga hindi katoliko, yung kayo magalit sa akin na talakayan lang ito. Syempre, dito din kay Brother James, bro. Brother James, Okay, so wala yun siyang na, audio. unang-una, Ayan. Yes. Okay, unang-una, nagpapasalamat ako sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa gabi nito ay tayo ay nakapagpahayag na naman, no, ng katotohanan at gayon din, nagpapasalamat ako sa ating moderator. At sa ating din katunggali ngayon, no, maraming salamat, Brother Jondo. At inshallah, naway sa mga next, no, na mga magka-discussion pa rin tayo muli, no, sa atin namang mga kaibigan, sa comment section, magandang gabi sa inyo, no, sa inyong lahat. Ito ay talakayan lamang po at wala pong personalan. At kung ano man ang inyong narinig na kung bakit parang naginitan, ito ay bahagi lamang ng pag-isisa upang may tayo ang bawat side po sa amin. So hanggang dito lang po. Maraming salamat po. God bless po sa lahat. Okay, at syempre Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or mag-hamon man sa dalawang ito. Nandito si Brother Jando ng punto por punto at syempre si Brother James ng Islam, mga kapatid, at pwede niyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-usap basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform at syempre lahat ng kondisyon ng ating mga debatista. Please subscribe yung aking YouTube channel, Russia TV, mga kapatid, at paki-follow na din ako sa aking Facebook, Russia Vista, dahil dyan ako laging nagla-live. At again, maraming salamat din sa punto por punto dahil sa lagi ninyong pagtanggap sa akin dito. At yun, balik sa iyo, Brother Jando. Maraming salamat. Okay, maraming salamat sa iyo.